Mga kapatid, ngayong mag-uundas na, mabenta na naman ang mga kandila. Sa kasaysayan, as early as 3000 BC, sinasabing may mga gumagamit na ng kandilang may mitya o wicked candle sa ancient Egypt. Pero ayon po sa ilang mga artikulo, pinaniniwalaang ang ancient Romans ang talagang nag-develop ng mga kandilang may mitya. Isinasawsaw nila yung mga nirolyong papyrus sa tinunaw na taba ng hayop o tallow o di kaya'y wax ng mga bubuyog tsaka naman po ito sinisindihan. Iyong word namang candle, hinango sa Latin na salitang candela na ang ibig sabihin ay torch o sulo. Yan na rin po yung pinagbasehan ng Tagalog nitong version na kandila. Ang tanong ngayon, bakit nga ba nakaugalian ang pagtutulos ng kandila tuwing undas? Marami pong paliwanag ang sinasabing pinagmula ng tradisyong ito, lalo na sa paniniwalang Katoliko. Isa na po riyan iyong kwento ng pagdarasal ng mga Katoliko sa mga libingan sa ilalim ng lupa o catacombs noong 1st century. Iyan din iyong tinuturing na persecution era o panahon kung saan pinarurusahan iyong mga nalalantad na mga Kristiyano. Dahil madilim sa catacombs, nagdadala sila ng mga kandila at ito ang itinutulos sa tabi ng mga namatay nila mga kapatid sa pananampalataya tsaka naman po sila nagdarasal. Pero kahit sa ibang paniniwala, nakakaugalian na rin ang pagsisindi ng kandila para sa mga yumao. Simbolo rin kasi ito ng liwanag at paggalang. Paalala rin po ito na tulad ng K-alaman, ang ating pag-alala sa mga namayapa ay K-yamanan. Okay. Mga kapatid, ito po ang inyong K-Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-Alaman ay K-Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Okay?